pag-uusapan naman natin sa video na to guys, no, ay kung paano nga ba ang tama na pagpipray at saka kung ano-ano nga ba ang hindi natin dapat ginagawa kapag tayo ay nagpipray, no. Alam naman natin bilang isang Christians guys, no, prayer lamang ang natatanging communication natin kay God, no. Through prayers lamang tayo nakakapagpasalamat sa Diyos kung may natanggap man tayo na blessings mula kay God. Through prayer lang din tayo nakaka-express ng feelings natin, or through prayer lang tayo nakakapagpahayag sa Diyos kung ano man yung mga kahilingan natin, kung ano man yung mga dalangin natin sa Kanya, no? At saka through prayer lang din tayo nakakahingi ng tawad or nakakapagsisi sa mga kasalanan natin ginagawa, no? Sa prayer lang natin yan nagagawa, no? Kasi yan lang ang paraan natin bilang isang Christian para makipag-communicate tayo sa Diyos. Kaya nararapat lamang guys na alamin natin kung paano nga ba ang tama na pagpipray, no? So magbase tayo sa teaching ni Jesus Christ sa scripture kung paano nga ba ang tama na pagpipray, no? Basahin natin dito sa Matthew chapter 6 verse 6. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Diba? Ang sinasabi nga ni Jesus Christ dito na kapag nananalangin daw tayo, pumasok daw tayo sa kwarto natin at ilak natin yung pinto. Bakit nga ba dapat natin gawin yon? Kasi kapag ginawa natin yon, ibig sabihin, genuine ang prayer natin, no? Kasi walang ibang nakakakita sa iyo, walang ibang nakakarinig sa iyo, walang distraction. Kung hindi, si God lang ang nakakakita sa iyo, si God lang ang nakakarinig sa iyo, no? Hindi masabi ng tao na nagpakitang tao lang yung pagpipray mo, di ba? Kasi nasa loob ka ng kwarto, si God lang ang tanging nakakakita sa iyo, si God lang ang tanging nakakarinig sa iyo, no? Yan ang genuine na prayer. Kaya yan ang sinasabi dito ni Jesus Christ na yan ang dapat nating gawin, no? Gawin nating secret yung prayer natin, private, na para kay God lang talaga, no? Si God lang ang nakakarinig sa atin at si God lang nakakakita sa atin, no? Ang nakasaad dito, pray to your Father who is unseen, di ba? Ang ibig sabihin ni Jesus Christ dito, ang prayer natin ay address natin kay God, the Father, yung Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, no? Ganito dapat tayo mag-pray, no? At saka, ang sinasabi rin niya dito sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13, this then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Yan ang nakasaad dito. Malinaw na sinasabi nga dito ni Jesus Christ ay i-address natin yung prayer natin kay our Father in heaven, no? Yan ang tinuturo niya rito, no? Pero nasusunod nga ba natin ito, no? Na kailangan i-direct natin yung prayer natin kay God, no? May mga alam ako nito na kapag nagpipray sila, gumagamit sila ng mga rebulto or mga imahe bilang representante ni God, no? Hindi naman nakasulat sa Bible, hindi biblical na gagawin yan, pero ginagawa ng iba, no? So kapag ganun ang gawain natin guys, no, sa halip na matutuwa si God sa atin kasi nagpipray tayo, magkakasala pa tayo ng idolatry. Kasi alam naman natin na yung mga imahe na yan, yung mga rebulto na yan, likha lamang ng tao yan, no? Bakit kailangan pa natin gamitin yan bilang representante ni God, no? Na sinasabi naman dito sa Bible na i-direct na natin kay God mismo yung prayer natin, no? Alam naman natin na ang idolatry ay isang serious na kasalanan sa Diyos yan, kasi mahigpit na ipinagbabawal ni God yan, no? Huwag tayong sumasamba sa mga Diyos-Diyosa. Nakalagay sa scripture niya, you shall have no other God before me, di ba? Isa yan sa 10 kautusan ng Diyos ni dahil si God ay isang jealous God. Huwag nating bigyan ng dahilan si God para magselos yan, no? Para magselos si God sa kung sino-sino yung mga win-worship natin, kung sino-sino yung mga sinasamba natin. Sumasamba tayo sa mga rebulto at saka sa mga imahe na yan, no? At saka may alam din ako na yung iba ay kapag nagpipray sila, ginagamit pa nila yung santo, no? Or si Mama Mary, or kung sino-sino pa yung ginagamit nila. May mga hinahawakan pa silang mga kung ano-anong mga bagay para mag-pray sila, no? Na hindi naman yan biblical, no? Kung baga, tradisyon lamang ng tao yung ginagawa nila, no? Na ang nakasaad sa Bible ay walang ibang daan papunta sa Diyos kung hindi si Jesus Christ lang. Si Jesus Christ lang ang tagapamagitan between God at saka sa atin ng mga tao, no? Patunayan ko sa inyo sa Bible na si Jesus Christ lang talaga ang daan papunta sa Diyos, no? Basahin natin dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. O
patunay na nag-iisa lang talaga yung tagapamagitan between God at saka tayo ng mga tao, no? Kung si Jesus Christ lang, wala nang iba. At saka nakasaad pa dito sa John chapter 14 verse 6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. O, si Jesus Christ nga lang ang daan papunta sa Diyos, no? Wala tayong ibang pwedeng daanan kung hindi si Jesus Christ lang, kasi ang sinasabi niya dito, wala daw makakarating doon sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat kung hindi sa pamamagitan niya lang, kasi siya lang ang daan, wala ng iba. Kaya nga tayo, kapag nananalangin tayo, pagkatapos ng prayer natin, sinasabi natin na ang lahat ng ito ay aking hinihiling sa pamamagitan ni Jesus na aking Panginoong Diyos. Or pag English, sinasabi natin, this I pray in Jesus' name. Malungkot man isipin na may mga ibang religion na hindi nila alam yung ano, no? Hindi ko alam kung nag-aaral sila ng Bible or nagbabasa sila ng Bible, no? Iba ang paraan ng pagdadasal nila, no? Hindi sila nagbabase sa Bible, no? Alam naman natin na yan ang nakasaad sa Bible na hindi tayo dapat gumamit ng mga kung sinong mga pangalan pa man yan, kahit na si Mama Mary pa man yan, kahit na sinong santo pa man yan, kung hindi, kay Jesus Christ lang natin pwedeng idaan yung prayer natin, no? Although si Mama Mary at saka yung mga santo, which is ang kadalasan ng santo ay mga disciples ni Jesus Christ, ay parehas yan sila na may mahalagang ginagampanan ng papel sa buhay ni Jesus Christ, no? Kahit magbasa kayo ng Bible, parehas yan sila ng mga importante, no? May mahalagang ginagampanan yan sila na papel sa buhay ni Jesus Christ, itong mga santo, itong mga disciples na to, at saka si Mama Mary. Pero hindi kasi sinasabi sa Bible na pwede natin idaan yung prayer natin doon sa kanila, no? Tapos halip na matuwa si God sa atin dahil nagdasal tayo, magkakasala pa tayo ng idolatry sa Diyos, no? Madadagdagan pa yung kasalanan natin. Imbis na magsimba tayo para humingi tayo ng tawad sa mga kasalanan nating nagawa, nadadagdagan patuloy yung kasalanan natin nang wala tayong kaalam-alam, no? Kasi wala tayong alam sa mga salita ng Diyos. Kaya napakahalaga talaga, guys, na magbasa tayo ng Bible para hindi tayo malinlang, di ba? Para hindi tayo maloko, no? Kasi akala natin tama yung ginagawa natin sa prayer, ay yung pala, yung mali yung pagpipray natin, nadadagdagan ang kasalanan natin, no? At saka ano nga ba ang dapat nating gawin pagkatapos nating magpray? Nakasaad dito sa Bible, sa Matthew chapter 21 verse 22, and whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Diba? Ang mahalaga kapag nag-pray tayo, kailangan natin manampalataya, kailangan natin magtiwala na lahat ng ipinag-pray natin ay matatanggap natin para talagang matanggap natin, no? Kasi si God nagmumove siya through faith, di ba? Kapag ikaw nagdasal ka kahit gaano pa man kahaba yung prayer mo pero hindi ka naniwala na kayang ibigay ni God sa iyo yung mga ipinag-pray mo, hindi mo talaga matatanggap yun dahil hindi yun gagalaw si God para doon sa prayer mo dahil hindi ka naniniwala. Kaya mahalaga pagkatapos nating mag-pray, paniwalaan natin, manampalataya tayo na yung kahilingan natin, yung ipinag-pray natin sa Diyos ay talagang matatanggap natin dahil matatanggap talaga natin, no? Kasi nga, ang nakasaad, faith can move mountain, no? Sa ganung paraan si God nagmo-move kapag may pananampalataya tayo, guys, no? Sana, guys, no? Wag sana tayong magpapaloko sa mga maling nagtuturo sa atin ng paraan ng prayer, guys, no? Sana matutunan natin ang pagbabasa ng Bible para malaman natin ang katotohanan ng mga salita ng Diyos, no? Yun talaga ang mahalaga. Huwag lang tayong basta-bastang naniniwala sa mga nagtuturo sa atin or mga nagpipreach. Ang dapat nating gawin ay bumili tayo ng Bible, magbasa tayo ng Bible para tayo mismo alam natin sa sarili natin, may kaalaman tayo sa mga salita ng Diyos para hindi tayo basta-bastang lukuhin, no, ng tao, no, or mga kampo ni Satan, no, para hindi tayo basta-bastang paniwalain ng mga alagad ni Satan na kung ano-ano na lang pinapaniwala sa atin, kung ano-ano mga kasinungalingan yung pinapakalat sa mundong ito, no. Yung mga kabaluktutan ng salita ng Diyos ang itinuturo sa atin, no. Kaya sana, guys, no, magkaroon sana tayo ng idea regarding sa bagay na to, regarding sa mga salita ng Diyos para hindi tayo maliligaw ng landas, no, para balang araw matatanggap natin yung grace ni God, which is yung eternal life na pinapromise niya sa mga tao na nagmamahal sa Kanya, no? So, hanggang dito na lang yung aking video, guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!